Bawat lugar sa Pilipinas ay may sariling kwento. And today's story is about a tree and a star here on Earth that became a place called Novaliches. Ako si Carlos Celdran, and this is another episode of Kwentong Kanto. Ang Novaliches ay dating bahagi ng Rizal Province. Ito ngayon ay pinaghahatian ng Caloocan City at ng Quezon City. Nang ma-establish ang Quezon City noong 1939, ilang bahagi ng Novaliches ay kinuha mula sa lungsod ng Caloocan. And since then, part of Novaliches is annexed to Quezon City. Pero saan na nga ba nagmula ang pangalan ng Novaliches? Noong 1800, ang lugar na ito ay kilala sa pangalang Hacienda Tala because the farmers of the land considered it to be a star from the heavens. But later on, the Spanish government gave the title to haciendero named Governor General Marquis or Marquez de Novaliches due to his service in the Spanish crown in the Carlist Wars of the 1800s. Ilan din sa mga kwentong katipunero ang nabuo sa lugar na ito. Isa narito ang kasaysayan ng ina ng katipunan na si Melchora Aquino na kilala rin sa pangalang Tandang Sora. Dito siya isinilang at nagsimulang tumulong sa mga katipunero. Sa edad ng 84, naging bahagi siya ng pakikibaka ng KKK sa pamamagitan ng pagsupply ng mga pagkain at paggamot sa mga katipunero. At ayon sa kwento, dito sa puno ng duhat na ito, ginagamot ni Tandang Sora ang mga sugatang kasapi ng katipunan. Tinatayang nasa 150 years old ang punong ito na pinangalang Katipunan Tree ng National Historical Institute bilang pagpugay sa Revolutionary Society na itinayo ni Andres Bonifacio. Una itong pagmamayari ni Kapitan Bernabe Serrano na kilala din bilang Kabesang Abing. Under the canopy of this duha tree, it served as a medical headquarters, meeting and resting place of his fellow Katipuneros. Ngayon, ang makasaysayang punong ito ay matatagpuan sa loob ng Metro Manila College sa Jordan Plains Subdivision, Novaliches. And in 1998, as part of our centennial celebrations, this tree was declared by our national government as the official centennial tree to commemorate 100 years of independence. Still here today, standing tall and proud, an enduring testament to Philippine history. Ako si Carlos Celdran, and I'll see you in the next episode of Kwentong Kanto.